What's up mga ka-heroes? Welcome back to my vlog once again. Another story of my life dito sa Bahrain. So, papunta nga pala kami ng aking alaga at ng anak niya sa isang kamag-anak nila na namatayan ng asawa si Mama Bahia. So, bali kapatid ng lolo ng aking mga alaga ang pupuntahan namin na namatay na noong 1 taon. So, dadalawin namin siya. Let's go! So, ito na nga, habang nakikipag-usap, ang aking mga alaga na si Dana at Usal, ay busy ang person kumuha ng mga magagandang design sa loob ng bahay. Ayan, nakita niyo naman, simple, pero umiis ka po na kumuha ng mga magagandang design. So, nandito kami sa labas ng bahay nila. So, may pinagbago na. Dati, wala silang ganito. Nakapunta na ako dito mga nagdaang taon. Pero wala silang ganito sa labas. So, may changes sa bahay nila. So, merong garden. So, yan. Nakita nyo naman. Sumisimple, no? Bawat bahay makakuha lang ng vlog. So, yun nga guys. Ayan, may bago sa bahay nila. Binago pati settings ng sala, binago. Pero alam mo, bilib ako dito sa matanda na to. Napakalinis niya sa bahay. So, kaya minsan walang tumatagal na katulong kasi nga sa bahay. Malinis. So, ngayon nga wala akong nakitang may kasama sa bahay. Siya lang nag-iisa nung kami ay umasok sa bahay niya. Pero siguro merong part-time na naglilinis sa bahay niya. So, ayan na si Shape, yung anak ng alaga ko at ang nani. Lumabas din nang ako ay lumabas. Naka-issues rin kasi nag-uusap sila doon ng gugulo sa mga pagkain doon na nakikita, ginugulo niya. So, mahirap talaga pag mayroong bata na kasama at hindi nakakapag-usap na maayos. So, ayan, lumabas na rin sila. Kinaya na rin ako. Kasi pauwi na kami nito guys. Kaya lumabas ako. So, yun nga ayan, picture. Hindi mawala yung picture. As in. Ganyan eh. Ganito lang ang buhay ko sa Bahrain. Pag gusto lang bumisa sa isang bahay, dinadala nila ako. At syempre, mayroon rin kasama yung nani ng bata. So, bali, apo ko na yan. So, yun na. Pauwi na kami niyan. So, hope you enjoy guys. Thank you for watching and enjoy the rest of the video. And, pagkatapos naman ito, pupunta naman kami sa lola nila kay Mama Salika. Sa side naman ng tatay nila. So, yun, ganun. Dahil malapit ng Ramadan, so, bisita. Parang tayo din na sa Roman Catholic, nagbibisita tayo ng may sakit or nakikidalamhati tayo, ganun. So, ganun din sila dito pag malapit na yung Ramadan nila. Parang, indulensya na rin siguro. Mag-visit ng mga nalulungkot. So, patapos naman ito, punta na naman kami doon sa kabila at doon makikita ko na naman yung ibang mga Pilipina. So, doon na kami hanggang 1:00 ng gabi. Ayan, pauwi na kami. Iniwan ko yung video sa labas eh. So, pauwi na kami guys. And then, bibisita na naman kami doon sa isang lola sa side nga nila. So, bye guys. For the meantime, so, ayan yung kabuuang bahay nila. Dati hindi ganyan yung kulay eh. Parang maroon. Ngayon parang something binago. So, ayan. Siyempre, hindi mawala-wala yan. Selfie dito, selfie doon. Alam nyo na, bilang OFW.
So, walang magawa sa buhay habang nakikipagkwentuhan ang mga amo. So, after nito, doon naman kami sa kabila. So, the rest, doon na kami hanggang gabi. Puyatan na naman, puyaters na naman. So, marami kami doon. Siyam yata kami doon sa kabila. So, getting together again. So, every Thursday yan, guys. Meron akong once a week na gala or kasama sila. So, ayan, pauwi na kami. Going to Mama Salika House na naman. So, ayun. Makikita natin yung aking mga the rest ng mga Pinay. So, sa totoo lang dati ako lang mag-isa. So, yan, naparami ko na dahil sa, alam nyo na, kung nakita na nila yung Pinay kung paano magkumilos at maging malasakit sa kanila. So, dumami na kami. Hindi talaga, nagbabago man sila pero babalik pa rin sa Pinay. Sa tagal ko sa pamilya na to, puro na lang gusto nila Pinay. Na baka sakaling makakuha sila rin na katulad ko na nag-stay sa isang amo. So, yun. So, ako naman siguro, kasi noon talaga pinanalangin ko na kung maging okay itong last na amo ko, I will stay longer. Kasi wala namang gagawin ako sa Pinas. Malalaki na rin na yung mga anak ko. So, it's better to work for the future, for retirement. So, retirement na lang din ang pinagtatabuhan ko ngayon kasi malalaki naman na yung anak ko at may trabaho na. So, tumutulong ako in kaya kong tulungan, hindi naman lahat kasi ayaw ko rin maging tamad ng pamilya ko na aasa sa akin na one day ako ang kawawa. So, sila nag-work din for their lives. So, kaya tayong mga OFW, may limit tayo sa bawat pagtulong natin, hindi lahat ibibigay. Kasi darating ang panahon, yung tinulong mo, mababaliwala yan. Sa totoo lang, mababaliwala yan. Lahat ng tinulong mo, mababaliwala yan. Kaya ako naging wise ako sa buhay ko mula nung, siyempre sa una talaga may mga failures, hindi nag-success sa mga unang abot ko. Pero nung ako na humawak sa aking sahod at sa aking mga kinikita, naging okay yung lahat. Ayun, nagkaroon na ako ng sarili kong bahay at lote sa Cavite, kahit simple lang. Yun lang, nandito na lang. Please subscribe, like, and click the notification bell. Thank you. Thank you guys. And then, enjoy the rest of the video. Ito na, nandito na kami sa bahay ni Mama Salika. Ayan, ang aking mga kaibigan. O, yan, kumakain. Kumakain kami ng ulam namin ang palaya dyan. So, enjoy the rest of the video. Thank you guys. Thank you for supporting. Thank you for the love. And thank you sa mga admin, kay admin MJ, Kabsat, sa Omiko family, and sino ba yung isang admin pa sa Team Risbacker. Thank you so much. Thank you guys. And the rest of my friends around the world, thank you for watching. Let's all enjoy. Thank you also to Team Tripotics and Brojin. Thank you so much for supporting me. And to Pupu Live friends, thank you so much for supporting me. Enjoy the rest. Enjoy.